Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Delvis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's reflection. Magpasalamat tayo dahil kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. So, Merry Christmas po ulit. At sa atin, marami pang may hangover niyan. At hindi pa tapos ang Pasko, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? So, nung Pasko, marami ang nagkaroon ng reunion sa mga magkakapatid. 'Di ba? Ito na rin yung pagkakataon ng panahon na magsama-sama, magbabanding, at kakakain ng salo-salo at magbibigay ng regalo. Napakasaya niya. Kaya kung isa ka dito sa nag-reunion at ang pinakamasaya dito at kung kumpleto pa ang iyong mga kapatid sa iyong pamilya, di ba? Wala pang naragasan sa inyo. Praise God dahil bihira na lang yan. Kaya pasalamat tayo at kayo kumpleto. At sa hindi naman, kagaya namin guys, ah kulang na, may nawalan na sa mga magkakapatid. Eh, siyempre may halo pa rin lungkot kasi naaalala. Pero sa kabila niyan, siyempre, patuloy pa rin tayong magpasalamat sa Diyos kahit pa paano nakaraos tayo. Kaya, so ayon sa Hebreo chapter 12 verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kabilang tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. So yun guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe ng Diyos. Nabinigyan tayo ng pagkakataon mapabilang sa kaharian ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya may sineselebrate tayong Pasko ngayon. So sa kabila niyan, magpasalamat pa rin tayo. Diba? Sa pinagdaanan natin, ngayon 2023 guys, 4 days na lang halos, matatapos na ang taong 2023. Pero sa kabila ng yan, patuloy tayo magpasalamat dahil nakaraos tayo. Lalo na kung may mga matitinding pagsubok na hinarap, nilabanan, di ba? Nalagpasan, at ngayon nakatayo tayong lahat sa harapan ng Diyos dahil di niya tayo pinabayaan. So alam naman natin, dito sa mundo na to na walang perpekto, hindi maiwasan yan. Mawalan ng mahal sa buhay, kulang sa financial, magkaroon na may mga matinding karamdaman sa isang pamilya, di ba? So lahat yan, sama-sama. Dahil nga sa buhay natin ito ay hindi perpekto. At walang pinangako ang Diyos, di ba? Na dito sa mundo ay lahat puro kasiyahan. Kaya umaasa tayo dahil kabilang tayo sa kaharian ng Diyos na darating yung araw, guys. Ako lagi ko itong pinagdarasan na sana darating yung araw, lahat sama-sama doon sa langit. Yan ang pinagdarasal ko lalo sa mga pamilya ko na nauna na sa amin doon sa langit na kasama ng Diyos. Hinihingi kong dasal sa kanila na sana darating yung araw, doon tayo sama-sama at doon ay perpekto na, di ba? Yan ang pangako ng Diyos. Na wala ng problema, wala ng pasakit, wala ng luha, wala ng karamdaman, at puro na lang pagsamba at masaya doon pag napunta na tayo doon. Kaya yun ang ating laging isipin na patuloy tayong lumaban, diba? Sa mga hamon ng buhay, lalo na kayo patapos na ang taon at sa darating pa na bagong taon sa 2024. So, lagi natin ang isipin na maging matatag tayo. Kagaya na sabi sa Bible verse natin binasa na ang kaharian niya ay hindi nayayanig. So, ano man ang maranasan natin problema, ano man ang kaharapin natin, ang Diyos ay hindi nayayanig. Basta importante, manampalataya ka lang sa ating Panginoong Jesus. Hindi kanya pababayaan. Kaya yung pagsamba, kailangan lagi rin natin sasambahin sa pamamagitan ng panalangin, pagsisimba tuwing linggo, di ba? Pag-akay sa buong pamilya para magpuri sa Diyos at magpasalamat. Yun ang tanging isang paraan para sa ikalulugod ng Diyos. Dahil nandiyan yan sa Ten Commandments na alalahanin niyo ko sa araw ng
pamamahinga. Itong sinasabi na Sabbath day. So, yan po lagi nating isipin na ano man ang ating pinagdaanan, diba, sa buhay, maging matatag tayo. Na may Diyos tayong handang tumulong. Hindi na yayanig. Laging nandyan. Ano man ang problema mo, nawawalan ka naman pag-asa, pinanghihinaan ka man, kumapit ka. Patuloy kang kumapit sa Diyos. Kaya wala nang tanging tutulong sa iyo. Lalo na kung iniwan ka na ng lahat at wala ka nang malapitan. Ang Diyos nandyan lang. Ang kanyang grasya. Naghihintay lang siya. Gumawa ka lang ng part mo. Diba? Sabi nga, diba? Ang grasya ng Diyos ay parang isang malaking timba o malaking drum na tubig, na may lamang tubig dyan sa langit. At ang gagawin mo lang, bubuksan mo lang yung gripo para yung pagpapala, di ba, ng Diyos ay dumaloy papunta sa iyo. So, huwag ka lang maghantay, di ba? Kaya nga binigyan tayo ng free will o lakas ng Diyos para gawin natin ang ating part. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, nothing impossible with God. So, ibig sabihin, kasama ka dyan. Kasama tayo doon. Kasama yung Diyos, pero gagawin mo rin ang part mo. Kaya nga, sa kasabihin natin mga Pilipino, di ba, na nasa Diyos ang awa, pero kailangan nasa tao ang gumawa. Yun po, laging isipin natin, napakasimple lang. Kaya sa kapatid nating nanonood sa akin ngayon sa vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at sa pinansyal, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, at ikay magtiwala, at lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Hesus, anuman ang iyong kahilingan, tsak yun ay kanyang pagkakaloob sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na sa buhay, Lord. Matagal ng bedridden, Lord, sa kanilang bahay, sa ospital, o kung nasaan man. Ipuhin niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po, Lord. Yakapin niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog. Tanggalin niyo po ang kanyang mga karamdamang nagpapahirap sa kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Ganun din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawan. Ibalik niyo po ang magandang relasyon na pagbigis-bigis ninyo. At sa financial, Lord, na kailangan namin na lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pamasahe, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, at pambayad sa upa. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Lord. Thank you very much po.